Kawi, sir. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Tunying. Magandang umaga, Jerry. Magandang Opo. umaga po. Tunying, magaling ka pala kumanta. Oo po, siyempre. Fan mo na ako ngayon. Hindi po. Ba't po ba kayo nandyan sa Cebu? Kayo po ba'y nangangampanya? Hindi po, inimita po ako sa magsalita sa University of Cebu, doon sa two campuses nila dito sa Cebu City, Opo. at saka doon sa University of Southwestern Visayas. Opo. Nagsalita rin po ako doon. So, inimita lang ako ng mga student organization, tapos mapalik na po ako sa Manila. Kaya ako po naitanong na baka kayo nangangampanya dahil kung di ako nagkakamali, kahapon kasama kayo dun sa senatorial lineup ni Pangulong Joseph Estrada eh. I think they're considering me daw na potential senatorial aspirant in their lineup. Kaya lang wala pa naman pong ang inaayos yata nila yung consolidation ng opposition parties. So siguro tingnan na muna natin kung paano magiging mga mergers nila and affiliations. Tapos siguro makakapili na ng totoong Senate slate. Tsaka may mga nakakarinig ng mga infomercials ninyo sa radyo na ang sabi delikadesa de Venecia. Oo nga po. Maganda naman yata yung infomercial po. So, opo. Tama-tama, magsasalita pala kayo dyan sa eskwelahan dyan sa Cebu. Meron kayong pwedeng idagdag sa inyong topic, itong may kinalaman sa naging desisyon ng Ombudsman. Well, I'm happy na nakasuhan na agad na-indict na si Chairman Abalos. No? Kaya lang, ang mastermind talaga dyan si First Gentleman Mike Arroyo. Kaya nga, yung cleaner siya ng ombudsman ay parang naging quid pro quo na lang na naging fall guy si Chairman Abalos at maklear si FG. At alam naman natin na si ombudsman ay ini-impeach sa Kongreso, so she had to take action. But even more importantly po, inimbita po ako ni Chairman Gordon sa Senate sa September 1 for the Blue Ribbon Committee hearing, another one. At sinabi ko nga po sa kanya na siguro kung magkakaroon tayo ng hearing, ay imbitahin niyo na po si Mike Arroyo kasi mukhang malusog naman po siya ngayon. At nagbabiyahe siya sa Amerika, nagbabiyahe siya sa Europa, sa South America, at paikot-ikot po siya. So palagay ko, pwede na siya pumunta sa Senado, sabihin niya ang role niya dito sa CTNPN. At yun po siguro ang pinaka-importante. And then after that, ma-issue na po yung Blue Ribbon Committee report para in aid of legislation para hindi na manyari ito ulit sa future. No? Si First Gentleman lang ang binanggit nyo. Paano si Pangulong Arroyo? Well, kasi as we know, nasa hindi po pwedeng kasuhan si Gloria Macapagal while she is president. No? So siguro hintayin na lang natin after 2010 when she steps down as president. Opo. Pero meron po ba kayong ebidensya linking the president po dito sa skandalo? Opo, yung una po, yung mga conversations ko with Secretary Neri na sinabi niya kay GMA yung suhol na binibigay sa kanya ni Chairman Abalos at sinabi nga niya na sinabi ni Presidente na wag daw tanggapin. Kaya lang, ang puno-tulo no, ng next statement na hindi niya sinabi ay sinabi ni GMA, but aprobahan mo yung kontrata. So, yun sana sasabihin niya doon sa executive session. Okay. Kaya lang nahila siya ni, I think si Secretary Andaya. Opo. Si Chairman Chairman Abalos po ay kulang na lang po ay sumumpa sa amin kanina na wala po siyang pinakinabangan dito at hindi siya nasilaw sa salapi dito. Kayo po ba'y may pruweba din na magpapatunay na si Chairman Abalos po ay talagang kumita dito po sa naunsyaming deal na ito? Opo, kasi firstly, mga testimonies sa mga star witnesses, no? Yung mga witnesses kagaya nila Demandriaga, Jun Rosada, that came in 6 months after I testified. No? At saka, kung makuha nila yung any of those ZTO officials, they will testify and say yung mga advances na binigay nila kay Chairman Abalos at para dun sa mga iba nila kasama. No? Kaya nga po, yung advances nila ay malaking pera at hindi natuloy yung kontrata. So ang ginawa po ng ating presidente, ay binigyan po sila ng mining claim sa Mount Tiwala.
At ngayon ang ZTE ay nag-andun sa Diwalwal at naghahanap ng ginto doon based on the mining claim ng ating pamahalaan sa kanila para just to in exchange for makabawi lang sila dun sa mga advances na binigay nila kila Chairman Avalos at ang kanilang mga kabal. Ano po, huling tanong ko po, ano po ang maia-advise nyo kay Chairman Avalos at kay Secretary Neri na sila la pong nadiin dito sa kasong ito? Well, kay Chairman Avalos talagang sobrang sama po itong ginawa niya na dito sa ZTE-NBN. So, siguro kailangan niya, kung ma-advise ko na siya, kumuha na siya ng magaling na abogado. Kaya sabi naman niya kanina sa show nyo, magaling abogado rin siya. So, nalalaman niya ang batas. So, siguro he should be prepared na magpumunta siya sa Sandigan Bayan kasi kung hatulan siya doon at found guilty, ay he will be criminally liable, no? Kay Secretary Neri naman, it's about time na magsalita na siya at i-clear na ang name niya, no? Kasi before naman tong ZTE-NBN, mukhang maayos naman ang kanyang pagtatrabaho at pagsiserve sa ating bayan. Kaya lang napasama siya dito sa grupo nila PGMA at saka First Gentleman, kaya po siguro na indict rin siya ng ombudsman. So, dapat magsalita na po siya. Apo. Sir Joey De Venecia, salamat po at good luck po sa inyo. Maraming salamat ka, Tunying. Maraming salamat ka, Jerry. Salamat po. Apo. Si Joey De Venecia.